Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain. Purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia. Lapit sa hari natin. Purihin luwag ating biyaya at panliligtas sa ating nagugupiling sasalay hanguin. Alleluia, alleluia. Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, lumalangin. Alleluia, alleluia. Diyos na mawain. Angeles sa ako'y taasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia. Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Mangagsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit.
at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwid po baga sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ang lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong pasisimulan ang pagpupuri at pagluwalhati natin sa Panginoon. Una po nating awitin ang bilang 122 sa atin pong mga imnaryo. Sa Iglesia ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ay nababayuhay, inako ang kasalanan dahil sa kanyang pag-ibig. Sa Iglesia walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus nang madlang sakit. Tumanggap ng mga latay ang walang salang katawan, inolos ang tagiliran. Iglesia siyang dahilan, dahil sa kanyang pag-ibig. Sa Iglesia walang dungis, di man dapat ay nais si Jesus na madlang sakit. Jesus anong itutumbas sa langit.
siya, walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus na malang sakit. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang 125 sa ating mga himnaryo. Sa paanan mo'y nananambilan, O Diyos na aming katubusan, mga alin
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, nasakbibi ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel, naawat na habag ka din po sa aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila at inilagay mo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sila man po naglingkod sa iyo ng buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Una na nga po dito sa iyong maralita, munti, dukha na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tahanan ng aming mga minamahal sa buhay, sa tirahan ng aming mga kaibigan at sa mga tunay mong mananamba. Sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, na nagkakaisa po kami ng puso, nagkakaisa kami sa Espiritu. Sa Huwebes po ng gabing ito'y tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga paninikluhod at ang aming mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyo. Napakamapayapa ng mga araw na pinalipas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, pinananatili mo pa ang aming kagalingan, kalakasan. Binubuksan mo rin sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Salamat po higit sa lahat. Patuloy mo kaming pinagtitiyagaan at pinagtitiisan, tinuturuan at inaaralan. Pinalalago mo po, pinatitibay ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama, nalalaman mo po kung papaano ginugol namin ang mga araw na nagdaan. Palibhasa, mga alabok ng putik, mahihina. Ama naming Diyos, kung kami nagkulang at nagkasala, sa Huwebes po ng gabing ito'y wag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo kami pakainin at painumin ng iyong mga banal at dalisay mong aral. Panginoon naming Jesus, patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, sa Huwebes ng gabing ito, muli mo nawang kasangkapanin ang bibig at ang labi ng iyong hamak, at wala mong kakabukabuluhang alipin. Nakikiusap po kami sa iyo. Banalin mo sana ang kanyang puso. Linisin mo sana ang kanyang kalooban. Dagdagan mo sana siya ng mga kaunawaan ng kahiwagaan ng iyong kaharian sa langit. Bigyan mo rin sanang bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung mapakinggan namin ang kanyang mga iniaaral, bigyan mo sana, Panginoon, ng kapangyarihang tumubo sa kaibuturan ng aming mga kaluluwa. At sa araw-araw po magamit naming pananggalang, na katulad sa isang tabak na may 2 talim, ipangpapatay namin sa lahat ng suligi ng kadiliman,
hanggang sa maabot naming lahat ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, nalalaman mo po, napakarami naming mga kahilingan, dadapot sumasampalataya kaming bago pa namin buksan ang aming mga bibig. Alam mo na po ang aming nasa puso't isipan. Alam mo na po ang aming sariling kahilingan. Ang lahat po ng ito, Aman Diyos, sinasampalataya na namin. Ibabasbas mo, ibebendisyon mo po. Sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakaikailanman. Amen. At ngayon, mga ginigiliw, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po, charity must always begins at home. Sa atin pong mga kabyak ng puso, ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, kamag-anakan, salaman sa loob ng ating mga tahanan, husayin na po natin ang ating mga sarili. Ihanda na po natin ang ating pakikinig. At kung tayo po meron ng mga panauhin, mga bisita, mga kamag-anak at mga kaibigan, huwag po nating ikakahiya, ipangumbida natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang buong katungkulan ng tao na ipag-anyaya, ipahayag ang ebanghelyo o ang salita ng kaligtasan. Atin na pong buksan ang ating banal na kasulatan. Una po nating babasahin sa King James Version, sa aklat po ni Evangelistang Mateo sa kanyang chapter 3 and the verses 9 of the book of Evangelist Matthew. And think not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you, that God is able of these stones to rise up children unto Abraham. Sa Tagalog po, sa kanyang kapitulo 3 at versikulo 9 ng Mateo, huwag kayong mangag-isip na mangagsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang inyong ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Dito po maliwanag, ang kausap po ni San Juan, si Juan Bautista, ay wala pong iba kung hindi ang mga anak ng Panginoong Diyos, ang mga Israelita. Dito po tinuturuan siya o sila ni Juan Bautista, huwag kayong mangag-isip na makapagsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang inyong ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At kung ano po yung bato na tinutukoy, wala pong iba kung hindi yung literal na mga bato. At dito nga po, ay maliwanag na inilalarawan ni Juan Bautista ang isang wika nga'y pag-uugali ng mga Hudyo. Sapagkat sila nga po ang kinikilala na mga anak ng Diyos, dito'y ipinakikilala na ang mga Hudyo o mga Israelita may pagka-arogante, may pagmamataas. At sinabi ni Juan Bautista, huwag ninyong aakalain, huwag ninyong sasabihin, mag-iisip kayo na si Abraham ang inyong ama. Na kung liliwanagin lamang, tila ipinagmamalaki ng mga Israelita o ng mga Hudyo
na sila lamang ang mga anak ng Diyos. At sapagkat ang Panginoon Diyos makapangyarihan sa lahat, alam natin ang sinasabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Jeremias 32:27, narito ako ang Panginoong Diyos, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Wala nga pong imposible sa Diyos. Kaya nga ang sino man, lalo na nga itong mga Hudyo, itong mga Israelita, hindi dapat magmalaki o maging mapagmataas na parang sinasabi nila, sila lamang ang anak ng Diyos, sila lamang ang pagpapalain, sila lamang ang maliligtas. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo ayon kay Juan Bautista, kahit sa mga bato, itong literal na bato, dahil ang Diyos nga ay makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa Kanya, makapagpapalabas ng mga anak ng Diyos o mga anak ni Abraham. Ngayon, bilang pagpapasimula sa ating pakikinig, mga tagapakinig, sa ano nga pong pagkakataon, ayon sa bagong tipan, bagaman nabanggit ko na, ito nga po ang pagkakataong ang mga Hudyo nagmamalaki, arugante. Sa anong pagkakataon nga po baga para patunayan sa atin? At bakit? Ang talatang ito, Mateo 3:9, na siya nating pinakapaksa, ay nasambitla ni Juan Bautista. Basahin po natin ang tunay na kadahilanan sapagkat ang lahat po ng mga bagay ay bunga lamang ng dahilan. Nothing can happen without a cause. Gayun din ang pananalita. Walang salita na mababangon ang tao o sasabihin kung walang dahilan kung bakit niya sinalita. Bakit nga sinalita ito ni Juan Bautista? Basahin po natin. Buksan natin ang pinagmulan, Mateo 3:1. At ng mga araw na iyon, ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Hudya na nagsasabi. Ito po yung pagpapasimula ng pangangaral ni Juan Bautista ng pagbabautismo sa tubig. Ito nga ang mga araw nang dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Hudya na nagsasabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At sa 3:3, sapagkat ito yung sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At sa 3:4-5, at si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo. Ang damit pala ni Juan Bautista, balahibo ng kamelyo. At may isang pamigkis na kawad o katad sa kanyang mga baywang. At ang kanyang pagkain, ang kinakain ni Juan Bautista, ay ang mga balang at pulot pukyutan. Nang magkagayon nga, 3:5, ito po kung bakit ibinangon ang paksang ito. Nang magkagayon nga, nilabas siya ng mga taga Jerusalem at ng buong Hudya, nang mabalitaan siya na nangangaral at nagbabautismo sa ilang, nabalitaan ng mga taga Hudya at mga taga Jerusalem, at sila pong lahat ay nangagalabasan at pinaroonan siya sa ilog ng Hordan. At ng buong lupain sa palibot-libot ng Hordan, 3:6, at sila tinanggap si Juan Bautista, ang kanyang mga aral, ang ginawa ni Juan Bautista, sila ay kanyang binabautismuhan sa ilog ng Hordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ito po, naging
kilalang kilala, tampok na tampok, at pinaroroonan siya ng hindi lamang ng mga Israelita sa Jerusalem at sa Judea, ay pati na yung mga kanugnog bayan na nakabalita ng kanyang pangangaral ng pagsisisi at pagbabautismo sa ikaliligtas, nagkaisa silang lahat na labasin si Juan at sila man ay nangagpabautismo. Ano nga po baga ang sumunod na nangyari? Mateo 3:7. Datapwat, nang makita ni Juan Bautista na marami sa mga Pariseo at mga Saduseo ang nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating?" Nang makita niya, maraming mga Pariseo at mga Saduseo. Alam po ba ninyo, tulad po ng ating napapakinggan pag binabanggit yung mga Pariseo at mga Saduseo, ito po yung bagaman sila'y mga Israelita, sila'y mga anak ng Diyos sa literal na pananalita mula sa angka ni Abraham, ito po yung kalipunan o katipunan ng mga tao na nagsiliko ng landas. Ito nga po yung pinagwikaan ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 23:23. Sa ama ninyo na mga Pariseo, mga paimbabaw. Ito po yung mga mapagpaimbabaw. Ito po yung lumiko at lumihis ng landas sa mga tunay na turo at tunay na pananampalataya na dapat sana siyang sinusunod ng mga Israelita. Ito po yung tinatawag na relihiyon ng mga Hudyo, na bagaman sila'y kumikilala na may pagkabuhay na maguli sa mga patay, sila naman po ibinaling yung kanilang paglilingkod sa salit-saling sabi, mga superstisyon, at lalo na nga po sa paglilingkod sa mga inanyuan na mga Diyos-Diyosan o mga larawan. At ang mga Saduseo naman, bagaman ito nga po nagsisisunod din naman sa ilang mga palatuntunan ng Diyos tulad din ng mga Pariseo, ngunit ang pagkakaiba ng Saduseo sa Pariseo, sila po naman hindi kumikilala na mayroong mga anghel at mayroong pagkabuhay na maguli sa mga patay. Yan po ang pagkakaiba ng dalawang relihiyon na ito. Ngunit, ito po ang katipunan ng mga Israelita na nang kapanahunan na nga po ng paghahari ng mga hari sa Israel, katulad nga po ng malimit nating mapakinggan sa Jeremias, Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 18, ng kapanahunan ng mga paghahari ng mga hari sa Israel, na sila nga po ay tumalikod sa Diyos na walang larawan, walang anyo. At sila po ay nagsigawa ng larawan ng mga reyna ng langit, ng mga Baal, at ito nga po ang ipinagpoprosesyon nila sa mga lansangan ng Huda at ng Jerusalem. Jeremias 7:13 hanggang 18, basahin po ninyo. Sa galit nga po ng Diyos, sila nga po ay itinakwil ng Diyos at pinagsabihan pa, pinagbilinan si Jeremias, "Huwag mo nang ipanalangin sa akin ang bayang ito, ni huwag mong ilakas ang iyong panalangin sa akin tungkol sa kanila, sapagkat hindi kita pakikinggan." Ito nga po ang dahilan kung bakit ang ugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan ay nalagot ng italikod ng Israel ang kanilang pananampalataya sa tunay na Diyos, sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Isaac, sa Diyos ni Jacob, sa Diyos ng mga buhay at hindi mga patay. At sila nga po ay nagsibaling sa mga larawan na inanyuan ng kanilang mga kamay at kanilang
sinamba at pinaglingkuran sa halip na sambahin ang nag-iisa at buhay na Diyos na walang larawan. Kaya nga, sa ilog ng Jordan, sa Mateo 3:7, nang makita ni Juan Bautista na naglalapitan ang mga Pariseo at mga Saduseo, na tila baga gusto ring magpabautismo, nagitla si Juan Bautista. Kaya nga naisigaw niya, ang wika ni Juan Bautista, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Sapagkat alam ni Juan ang napakalaking kasalanan na sinira o ang malaking pagkakamali na ginawa ng mga Israelita, na bagaman sa 2 tapyas na bato, napakaliwanag po sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, ang unang utos na ibinigay ng Diyos, isinulat ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Kapitulo 20, versikulo 1, ang wika sa Exodus, Ako ang Panginoon Diyos, ang naglabas sa iyo sa pagkaalipin sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Ang unang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng iba, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag kang gagawa ng anumang larawan, ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Dinadalaw ko ang katampalasanan o ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa kanilang mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin ng kanilang mga lahi. Yan ang unang utos na kabawal-bawalan ng Diyos sinuway nitong mga Israelitang ito, mga Hudyong ito. Kaya nga, nang lumalapit kay Juan Bautista, nakala mo'y magpapabinyag sa kanya itong mga Saduseo at mga Pariseong ito. Alam po ninyo, ito ang mga anak ng Diyos noon na tumiwalag sa tunay na paglilingkod sa Diyos at nagtayo nga po ng kanilang sariling reliyon at hindi na nila kinilala ang tunay na Diyos na naglabas sa kanila sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Kaya ang sigaw ni Juan Bautista, sino? Ang wika ni Juan Bautista, sino ang nagpaunawa sa inyo? Bakit kayo lumalapit sa akin? Magpapabautismo kayo? Sino ang nagturo sa inyo, nagpaunawa na magsitaka sa galit ng Diyos na darating? Alam ng Juan Bautistang ito na itong mga Israelita, mga kababayan niya, nasa sumpa ng Diyos. Ngayon, ang tanong po natin, para lubos po nating maliwanagan ang pagkakataong ito, ulitin natin ang pagbasa sa Mateo 3:7. Nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduseo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, sinabi nga ni Juan sa kanila, kayong lahi ng mga ulupog. Tinawag na mga ahas, mga taksel. Sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit ng Diyos na darating? 3:8, kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Pinapayuhan niya. Magbunga nga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Na kung liliwanagin lamang, tulad nga na sinasabi ni Propeta Malakias 3:7, panahon pa ng inyong mga magulang, panahon pa ng paghahari ng kanilang mga ninuno, lumayo na sila sa palatuntunan ng Diyos. At ng pagkakataong iyon, ang Diyos sumisigaw sa kanila sa pamamagitan ni Juan Bautista, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo. Ang ibig lang sabihin, mga bunga kayo ng mga gawa sa pagsisisi.
Iwanan ninyo ang paglilingkod sa mga larawan at manumbalik na kayo sa tunay na Diyos. Ngayon, sa katotohanan po, ayon nga sa mga tala ng kasaysayan ng Bagong Tipan, ito ba namang nagsilapit kay Juan na mga Pariseo at mga Saduseo, nagpabautismo nga po baga sila kay Juan Bautista. Basahin po natin, Pakinggan natin ang sinasabi sa San Lucas 7:27 hanggang 30. Ito nga yung tungkol sa kanya ay nasusulat. Naririto, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha. Ito po yung pagpapaliwanag naman ni Evangelista Lucas. Paglalarawan niya ang tungkol sa pagdating ng lalaking si Juan at bakit siya nagbabautismo. 7:27 ng Lucas. Ito yung tungkol sa kanya'y nasusulat. Naririto, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha. Si Juan Bautista, sinugo talaga ng Diyos yan. Bago pa siya nagkatawan tao, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Sinasabi ko sa iyo, sa mga ipinanganak ng mga babae, walang dakila kaysa kay Juan. Gayunman, ang lalong maliit sa kaharian ng Diyos ay lalong dakila kaysa kanya. At pagkarinig ng buong bayan at ng mga maniningil ng buwis, ay pinatotohanan ng Diyos na nagsipagbautismo ng bautismo ni Juan. Kaya nga nang mapakinggan itong hula na ito, na binasa sa atin patungkol kay Juan Bautista, yung mga nagsipakinig, pati na yung mga maniningil ng buwis, niluwalhati nila ang Diyos at pinatutunayan nila na ito nga ang Juan na isinulat ng mga propeta na siyang mangangaral sa ilang at maghahanda ng daan ng Panginoon. At sila po, nagsipagbautismo ng bautismo ni Juan. At ito nga po yung tinutukoy kanina sa Mateo na nilalabas siya ng mga taga-Jerusalem at ng mga Hudya at ng mga kanugnog bayan ng Israel. Lahat sila nagpupuntahan kay Juan Bautista. Tinanggap nila ang paliwanag ni Juan Bautista. Sinampalatayanan nila na si Juan Bautista ang hinuhulaan ng mga propeta bago pa dumating ang Kristo na maghahanda ng daan na matuwid ng Panginoon. Sila po pumuri, sumambat, lumuwalhati sa Diyos at sila man po ay nagsipagbautismo. Ngayon, ito nga pong mga Pariseo at Saduseo na nang makita ni Juan Bautista, nagulat si Juan. Hindi niya akalain itong mga anak na ito ng Diyos paroroon sa kanya. Ito ba'y para tanggapin siya at luwalhatiin ng Diyos? At paniwalaan ang mga propeta na si Juan Bautista nga ang isinusugo para maghanda ng daan na matuwid ng Panginoon para pagdating ng Kristo, merong mga taong pupuri at sasamba sa Kanya? Babayaan natin ang evangelistang si Lucas sa kanyang kapitulo 7, versikulo 30 hanggang 31 ang magpaliwanag. Datapwat, pinawalang halaga ng mga Pariseo at ng mga Saduseo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi nagpabautismo sa Kanya. Hindi po sila nagpabautismo kay Juan Bautista. Hindi po nila tinanggap yung paliwanag ni Juan na siya ang hinuhulaan ng mga propeta na sisigaw sa ilang mga ngaral ng tinatawag na paghahanda ng daan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabautismo at pagsisisi ng mga kasalanan. Hindi nila tinanggap ang pangaral ni Juan o ng Diyos. Hindi sila nagpabautismo sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, ayon kay Juan Bautista 7:31 ng Lucas, sa ano ko ba itutulad ang mga taong ito?
At ano ang kanilang katulad? Nagtaka nga itong si Juan Bautista dahil itong mga Pariseo na ito at mga Saduseo na ito, itong mga doktor ng kautusan, tagapagtanggol ng kautusan, na inaakala niyang dapat sanang magsisampalataya at magpabautismo, sila pa ang, kumbaga, sa kapanahunan ngayon, sila pa ang pumula, sila pa ang nanira, at sa katunayan nga po, ito nga pong mga Hudyong ito ang humanap ng kaparaanan, kaya nga po siya napugutan ng ulo sa utos naman ni Haring Herodes, sang-ayon po sa mga banal na kasulatan. Saan nga itinutulad ni Juan Bautista itong mga anak na ito ng Diyos, ng mga taksil? Basahin po natin, Mateo 3:8. Tandaan ninyo ang galit ng Diyos. Lumabas sa bibig ni Juan Bautista, kayong lahi ng mga ulupong. At sa katunayan nga po, maging ang ating Panginoong Jesucristo, sa San Juan 8:44, nang makaharap niya itong mga Pariseong ito at mga Saduseong ito, San Juan 8:44, kayong lahi ng mga ulupong, kayong ang wika sa aba ninyo. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, kayo ay sa inyong amang diablo. Isipin mo yung pagsabihan ka na ikaw ay anak ni Satanas, ang inyong ama sinungaling. Walang katotohanan sa kanya. Siya'y ama ng sinungaling sa pulpa ng una. At kapag siya'y nagsasalita, walang katotohanan sa kanya. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, kayo, itong tinutukoy ng mga Pariseong ito, itong mga Saduseong ito, itong mga anak niya na ito, na tumalikod sa tunay na Diyos, sa inyong aman diablo kayo. Mateo 3:8, ano nga ang mangyayari sa mga anak na ito ng Diyos na nagtakwil sa Panginoon Diyos na walang larawan? 3:8, kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Binibigyan na po ng babala ni Juan Bautista. Warning na ito. Magsisi na kayo. Iwanan na ninyo ang inyong paglilingkod sa mga larawan. Iwanan na ninyo ang pagtalikod ninyo sa Diyos ng mga buhay. Bumalik na kayo sa Diyos. At 3:9 ng Mateo, ano ang kahihinatnan ng mga anak na ito ng Diyos? At huwag kayong mag-isip. Ito na nga po. Kaya nga po ibilangon ang ating paksa. Huwag kayong mag-isip. 3:9 ng Mateo, na magsasabi sa inyong sarili. Naging mga arugante itong mga Israelita, itong mga Hudyo. Huwag kayong mag-isip na magsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Ano kung anak kayo ni Abraham? Akala ba ninyo, porke anak kayo ni Abraham sa laman, nakakatiyak na kayo ng kaligtasan? Kahit na sumasamba kayo sa mga larawan? Katulad sa mga huling kapanahonang ito. Ang daming nagsasabi na mga membro daw sila ng mga relihiyon, Iglesia Kristiyana, na we are born again, we are children of God, we are the world, we are the people of God. Porke ba born again ka? Porke ba kamukha na nga ito, mga Israelita, naging arugante. Parang sinasabi nila, mga anak kami ni Abraham, kami mga anak ng Diyos, nasa amin ang kaligtasan. 3:9 ng Mateo, ito ang ating paksa. Huwag kayong mag-isip na magsasabi sa inyong sarili, huwag kayong maging mayayabang, huwag kayong maging mga arugante, na magsasabi, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. 3:10, saan itinutulad ng Panginoon, ayon kay Juan Bautista, ang mga aruganting ito, ang mga mayayabang na ito? 3:10 ng Mateo, ngayon pa, nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti, pinuputol at inihahagis sa apoy. Ayan. Ito ang kahihinatnan ng mga arogante. Ang mga taong nagsasabing
We are born again. We are the true people of God. We are the true people that will be saved by our Lord Jesus. Mga arrogante kayo. Hindi naman nakikita sa inyo ang mga gawang kabanalan. Hindi naman nakikita sa inyo ang mga gawa ng pagsisisi. Kalimitan ngang makikita natin sa mga Kristiyano daw na yan ang may mga krus sa kanilang mga dibdib na nagpapakilala lamang na sila ay mga Iglesia Apostolika, Katolika, Romana, na sila ang mga mananamba sa mga larawan ni Mama Mary, ni Santo Niño, ni Kalunsad. O ngayon, gumawa na naman yung Papa niyo sa Roma ng 2 Diyos-Diyosan doon sa Espanya. Yun daw 2 batang matagal nang patay. Na nakita raw si Mama Mary, ginawa na naman ninyong Diyos. Kaya itong kapaimbabawan, itong pagmamalaki, itong pagiging arogante, itong mga relihiyon na ito, ngayon pa nakahanda na ang palakol. Katulad kayo ng mga punong kahoy na hindi nagbubunga. Puputulin kayo, patutuyuin kayo, tulad sa punong kahoy na kapag natuyo na, igagatong sa apoy. Alam naman natin kung ano ang tinatawag na apoy na pagtatapunan. 21:8 ng Apokalipsis, ang kanilang bahagi, dagat-dagatan, nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Yan. Diyan itatapon ang mga tao na mga arogante, ang lalakas ng loob, lalo na nga yung mga Israelita. Kami ang mga anak ng Diyos, mga anak kami ni Abraham. Hoy, ang wika ng lalaking si Juan Bautista, kahit sa mga batong ito, isipin ninyo, bato, magagawa ng Diyos. Magpalabas siya ng mga anak ni Abraham, na kung liliwanagin lamang, talagang wala namang imposible sa Diyos. Ngayon, ayon pa man din sa mga kasulatan, ano ang hinihintay ng Diyos sana sa lahat ng mga tao, higit na nga sa kanyang mga lingkod o sa kanyang mga anak? Basahin po natin ang Lucas 17:15. Anong talagang ninanasa ng Diyos na igaganti natin sa Kanya? Lalo na nga ang mga taong nagsasabing nasa kanila ang kaligtasan, sila ang tunay na mga anak ni Abraham. Anong nais ng Diyos na makita sa kanila sa halip na sila'y maging mayayabang, mapagmataas at mga arugante? San Lucas 17:15. At isa sa kanila, putulin ko po muna ang pagbabasa. Ito po ang pagkakataon na merong mga 10 ketongin na nagsilapit sa ating Panginoong Jesucristo at kanyang nilinis ang kanilang mga ketongin at sila ay pinagaling. Basahin po natin ang kasaysayan. Lucas 17:15 hanggang 18. Isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling at luminis, ay nagbalik kay Jesus sa Panginoon, na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan, na nagpapasalamat sa kanya. Eto, nagpapasalamat kay Kristo sa kanya. At siya, sino itong bumalik na nakaalaala? Maliban dun sa siyam na pinagaling din naman. At siya ay isang Samaritano, taga-ibang lupa. O 17:17, Lucas. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi ba 10 ang nangalinis? Dadapwat saan na nga roon ang siyam? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos. Walang nagbalik upang magpasalamat sa Diyos, kundi itong isang taga-ibang lupa. Sipin niyo yan? Inaakala ng Panginoon Diyos ang babalik upang magpasalamat at purihin siya sa kanyang pagpapagaling, yung kanyang mga anak. 10 itong pinagaling Ang bumalik, isa lang. Sa 10, isang tao lang ang nakaala-ala, lumuwalhati, lumuhod, sumamba, nagpasalamat, at saka ang nakalulungkot
taga-ibang lugar pa. Samaritano pa, mga kapatid at mga magulang. So, mga tuwid, napakaliwanag po kung ikaw ay nagsasabing ikaw ay anak ng Diyos. Kung ikaw nagyayabang, ikaw ay arrogante, talagang mabuti naman sa inaakala mo, ginagawa mo, at pinagyayabang mo. Uy, ako'y anak ni Abraham. Ako'y Israelita. Ako'y anak ng Diyos. Dapat makita sa iyo ang pagpapasalamat. Dapat makita sa iyo na ikaw ay sumasamba, naglilingkod sa isang tunay na Diyos na walang larawan. Sa tunay na Diyos na ayon kay Apostol Juan, Diyos na walang laman at walang buto, San Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu at dumarating ang oras at ngayon nga ay dumarating na kinakailangan at inahanap ng Diyos na siya'y sasambahin ng mga tunay na mananamba, San Juan 4:23, sa Espiritu at sa katotohanan. Ang nangyayari, ang nakikita, maging sa mga huling araw na ito, nakikilala nila, meron Diyos. Merong makapangyarihan sa lahat. Pero ang niluluhuran nila, ang tinatawagan nila, yung mga larawan ni Mama Mary, larawan ni Santo Niño, larawan ni Pedro, larawan ng 12 apostol, larawan pati ng mga papa sa Roma. At ngayon, dinagdagan pa nila. May kalunsad na, may Lorenzo Ruiz pa, meron pang Mother Teresa, meron pang 2 batang Diyos-Diyosan nila doon sa Espanya na nakita raw ang Mama Mary noong 1917. Isipin ninyong napakalaking kasalbahihan niya ayon sa ating pag-aaral. Kaya nga ang katulad nito, itong mga Pariseo at mga Saduseo na ang wika ni Evangelista o ni Juan Bautista, ngayon pa nakahanda ng palakol sa mga leeg ninyong mga tao kayo na hindi naman kayo pinakikinabangan ng Diyos, na hindi nyo naala-alang pasalamatan ng Diyos. Ano po baga? Ayon nga sa mga banal na kasulatan, ang mga banal na aral na nais ng Panginoong Hesukristo na tandaan natin sa araling ito. Sa Mateo 3:9, na ang wika ni Juan Bautista, kahit sa mga batong ito, makapagpapalabas ang Diyos ng mga tunay na mga anak ni Abraham. Galatians 3:16. Ano ang aral na ibig ng Diyos na mapulot natin sa paksa nating ito? Ngayon kay Abraham nga, sinabi ang pangako. Ito po, dito pinatutunayan ni Apostol Pablo, talagang ang mga Israelita, maski ngayon, 2017, sila po ang mga anak ni Abraham kung ang pag-uusapan ay ang lineage through the flesh. Yung magmula kay Abraham hanggang 2017, talagang ito'y mga kaapu-apuhan ng lalaking si Abraham. 3:16 ng Galatias. Ngayon nga, kay Abraham sinabi ang pangako. Ano ba ay pinangako ng Diyos kay Abraham? Sa kanyang binhi. Pakinggan ninyo mabuti, ha? Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi. Makinig kayo mabuti, ha? Ang aral dito, hindi po marami ang ililigtas na binhi. Iisa po lamang. Hindi sinasabing sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang. Makinig tayong mabuti. Lahat ng relihiyon nagsasabi, lahat daw ng tao ililigtas ng Diyos. Bakit nga ang tao nilalang pa sa larawan ng Diyos kung itatapon lang sa impyerno at susunugin? Yan po ang malaking pagkakamali na dahil nga po sa kawalan ng patnubay at hindi naman talaga pinatnubayan sila ng Diyos para maunawaan nila ang katotohanan, sa maraming reliyon, ang pananampalataya nila, ang ililigtas lahat ng tao. Wala ikang Diyos na gagawa ng tao pagkatapos itatapon lang niya para masunog sa impyerno. Yan ang akala ninyong mga tao. Kung totoo ang sinasabi ng tao, bakit sa Apokalipsis?
meron pang binabanggit na dagat-dagatang apoy. Sa makatwid, pag merong impyerno, merong ilalagay dyan, merong itatapon dyan. At bakit sinasabi pa ng mga apostol? Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang unang Tesalonica, kung hindi ako nagkakamali, sa Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 17, ang Panginoon din ang bababa na mula sa langit. At sa kanyang pagparito, ang unang mga bubuhay na maguli sa mga patay, ang mga nakay Kristo Jesus. At kung tayo nabubuhay pa sa ikalawang pagparito, hindi mauuna sa atin yung mga nangamatay kay Kristo na binuhay na sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Makakasama tayo nila, papanik sa langit. At sa Panginoon tayo magpakaikailanman. Ay ba't sinabi pa na may ikalawang pagparito? At merong tagapagligtas. Sa makatwid, merong ililigtas. At meron namang itatapon sa impyerno. Kaya nagkakamali kayo, mga protestante. Sabi nila, just believe in Christ and you will be saved. Kakamali kayo. Sabi nila, San Juan 3:16, for God so loved the world that He have given His only begotten Son, Jesus Christ, so that whosoever believe in Jesus Christ shall be saved and shall have eternal life. Amen. Kakamali kayo. Basahin ninyo Mateo 7:21. Ayon sa Panginoon, not all that calleth Lord, Lord unto me shall enter the kingdom of my Father in heaven. Only those that do it or follow the will of my Father in heaven. Hindi lahat ng nagsasabing, ako'y Kristiyano, I am born again, I am a Christian, papanik na ako sa langit. Yung sumusunod lang sa kalooban ng Ama na nasa langit. Yan. Kayo naman, palibhasa, hindi kayo tinuruan, basta ikasumampalataya ka lang kay Kristo. Kaya huwag kayong magagalit, kayong mga Katoliko, kayong mga Protestante, napakaraming kriminal sa buong sanglibutan. Dahil nga dyan, sa pananampalataya ninyo. O kahit na ikaw ay babaero, kahit na ikaw dalawa asawa, kahit na ikaw ay madyungero, kahit na ikaw ay mamamatay tao, kahit na ikaw ay drug addict, kahit na ikaw ay drug lord, just believe in Christ and you will be saved. Sa abahan ninyo, mga Protestante. Sa abahan ninyo, mga Katoliko. Kaya yan ang nangyayari. Galit kayo sa death penalty. Galit kayo sa tinatawag na pagpatay ng mga kriminal samantalang ng kapanahunan ng Panginoon Diyos. Basahin ninyo ang matandang tipan. Kapag merong isang anak na nilapastangan ng kanyang ama at ina, dadalhin sa gitna ng bayan, papatayin, pupukulin, hanggang sa mamatay. At iba't iba pang mga kasalanan, yan ang utos ng Diyos, death penalty. Kayo naman mga arsobispo, papa sa Roma, kardinal, mga kunwari pa kayo, galit kayo sa pagpatay ng kriminal. Kaya nangyayari, yan, tulad sa sinasabi sa Apokalipsis, ang iglesyang kinagisnan, naging bahay ng lahat ng karumal-dumal. Takbuhan kayo ng lahat ng kriminal. At kayo rin, na mga Protestante. Kunyari, extrajudicial. Mga kapatid, magbasa kayo ng Biblia. Pagka-kriminal ka talaga, isipin mo nga sa matandang tipan, minura mo lang ang tatay mo. Minura mo lang ang nanay mo. Inihabla ka. Dadalhin ka na sa gitna ng bayan, papatayin ka sa pamamagitan ng pagpukol sa bato. Kaya nga, ipagpatuloy natin ang sinasabi ng mga ebanghelistang tulad po ni Ebanghelista, katulad nga po ni Apostol Pablo, na nagsasabing sa 9:6 sa Romanos, hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga Israel nga. Ayan, hindi porki galing ka sa Israel, ligtas ka na at magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham, kahit na sabihin mong galing ka sa Israel, ikaw kaapu-apuhan ni Abraham, mga anak na kayong lahat. Kundi, kay Isaac tatawagin ang iyong binhi, isang binhi, hindi marami. Hindi po marami ang iglesyang ililigtas.
iisa lang ang binhi. 9:8, sa makatwid ay hindi sa mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako. Siyang ibibilang na isang binhi, sapagkat ito ang salita ng pangako. Ano ba yung pangako? Ayon sa panahong ito, paririto ako, magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. At yun nga po ang nangyari, ipinanganak nga po ang batang si Isaac. Sa makatwid ang kinukuha natin, hindi ang lahat ng galing sa Israel, porque anak ni Abraham ay mga anak na magsisipagtamo ng kaligtasan. Ang mga binhi o ang mga tunay na mga anak, yung anak sa pangako, sa makatwid, sumampalataya, tinanggap ang salita ng Diyos. Hindi pa dumarating si Sarai, o hindi pa dumarating si Isaac, sinampalatayanan nga po ni Abraham na magkakaroon siya ng isang anak na lalaki sa kabila ng ang kanyang asawang si Sarai ay 90 at 9 taong gulang na. Tinanggap ni Abraham, at dahil dito, pinagpala siya. Kaya ang naging anak ng Diyos, yung anak sa pangako. Ngayon, paano tayo sa huling araw na ito nagiging anak sa pangako? Alam natin ang pangako ng Panginoong Jesucristo. Nang siya po nakaganap na ng kanyang katungkulan, natapos na niya ang kanyang takbo. Sumigaw na siya sa pagkabayubay sa krus ng Eli, Eli, lama sabachthani. Napakinggan natin ang nakalipas na mga Huwebes. Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ama, naganap na. Nalagot ang kanyang hininga. Yung katawang ginamit ng Panginoon Diyos ng magkatawang tao, natapos na. Ang katungkulan na ipangaral na ang Ebanghelyo, natubos na niya. Ang mga tunay na mananamba at ang ipinangako nga po, ipangaral ninyo ang aking Ebanghelyo. Pagkatapos ng 40 araw na nakisama pa ang Panginoon sa mga apostol, basahin ninyo Mateo 28:19 hanggang 20, habang pinapanik siya ng mga ulap sa kaitaasan sa pagbabalik niya sa kanyang luklukan sa langit. Humayoy ka kayo sa sanglibutan. Ipangaral ninyo ang aking Ebanghelyo. Ang sumasampalataya, bautismohan ninyo. Saan? Sa pangalan ng Ama Diyos, Anak Kristo Jesus, Espiritu Santo, sa Ebanghelyo o salita ng Diyos. Kaya kailangan makikinig tayo. Romanos 10:17. Sa pakikinig dumarating ang pananampalataya, ang pakikinggan salita ng Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ilulubog ang buong katawan bilang pagsisisi sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Ang wika ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ang ayaw sumampalataya at hindi magpabautismo ay parurusahan. Saan? Apokalipsis 21:8. Sa dagat-dagatan, nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Kaya nga, ano ang kahalagahan? Ano ang aral na ibig ituro sa atin ng Diyos? Bakit kailangang makinig tayo ng Ebanghelyo? Bakit kailangang magpabautismo tayo? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo o sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tuloy natin ang pagbasa. Galatians 3:26 hanggang 29. Sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos. Eto, hindi ka lahat ng Israelita, hindi porki anak ni Abraham mga Israelita na. Hindi lahat ng Israelita sa laman anak ng Diyos. Saan pa nagiging anak ng Diyos ang isang tao? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Paano tayo? Nang sumampalataya at naging anak tayo ng Diyos. 3:29 o 27. Ang lahat na sa inyo binautismohan, inilubog sa tubig. Lubog, hindi wisik. At ang bibinyagan, hindi bata, hindi bagong panganak. Sapagkat pangangaralan yun makikinig, sasagot siya. Opo, sumasampalataya po ako sa aking napakinggan.
Ang lahat na sa inyo'y binautismoan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. 3:28, wala nang magiging Hudyo. Wala nang Griego, wala nang alipin, wala nang malayaman, wala nang lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat na nabautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa kay Kristo Jesus. Kayo ang mga anak sa pangako. Ano bang ipinangako? Ang sumampalataya at mabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang pangako sa ikalawang pagparito. Kaya nga tinitiyak ba ng Biblia kung sino ang na kay Kristo Jesus? 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, eto na. Kayo nga ang binhi, isang binhi. Binhi ni Abraham. Mga tagapagmana ayon sa pangako. Kung nang panahon ng mga lingkod ng Diyos, ang literal na binhi, yung nagkatawan tao, yung Panginoong Jesucristo, sa huling araw nating ito, tayong ipinanganak sa pangako ng magpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung kayo nga'y binhi ni Abraham, kayo nga ang tagapagmana sa pangako. Kung kayo nga'y na kay Kristo. Sino ba ang mga na kay Kristo? Iglesia ng Diyos. Unang Tesalonica 2:14. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tagapagmana na tayo sa pangako, isang binhi. Bakit sinabing binhi? Isang binhi. Isang katawan. Iisa lang po. Iisa lang po iglesia. Kaya kayong mga protestante, maghunos dili kayo. Hindi lahat ng Baptist. Hindi lahat ng Pentecostal, hindi lahat ng Episcopal, hindi lahat ng Sabadista, hindi lahat ng Metodista, hindi lahat ng iglesia ng kung ano-anong pangalan, anak na ng Diyos. Iisa lang. Kung kayo'y na kay Kristo. Sino na kay Kristo? Iglesia ng Diyos. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Bakit siya ang may-ari? Itatayo ko ang aking iglesia. Mateo 16:18. Itatayo ko sa ibabaw ng malaking batong ito ang aking iglesia. Isa lang, hindi sinasabing aking mga iglesia. Napakaliwanag po ng ating pag-aaral, mga magulang at mga kapatid. Ayon po sa ating paksa, ang pagiging hambog ng mga Israelita, lalo na nga ng mga Saduseo at mga Pariseo. Huwag kayong mag-isip, magsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Ano ngayon? Napakaliwanag ng ating pag-aaral. Hindi na po kayong mga anak ng Diyos. Itinakwil na kayo ng Diyos sa laman. Ang anak na ng Diyos, yung spiritual na mga anak, yung mga na kay Kristo Jesus. Sapagkat sila ang katawan ng Diyos, iglesia ng Diyos na nasa Judea, tinutularan na lamang natin unang Tesalonica 2:14. Dito tayo magsama-sama, tumulad tayo sa tunay na mga anak, lingkod ng Diyos, sa tunay na magmamana ng pangako sa binhi ni Abraham, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Ang katawan ay iglesia. Ang ibig sabihin ng iglesia, katawan ng Diyos. Ito po lamang ang ililigtas ng Diyos. Efeso, Kapitulo 5, versikulo 25 at 23, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya naman kay Kristo, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa at ibinigay ang kanyang, tulad ni Kristo, ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa iglesia, at si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Ito po ang iglesyang ililigtas. Ito po ang iglesia na tunay na mga Israelita, mga anak sa pangako, na bagaman hindi tayo literal na mga apo ni Abraham, mga anak tayo ng Diyos. Sapagkat nang mapakinggan natin ang Ebanghelyo, Romanos 10:17,
nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nagpabautismo tayo, nagpalubog tayo sa tubig ng ating buong katawan, nilinis na tayo ng dugo ng Panginoon. Mula ngayon ang wika ni Apostol Pablo, natataan sa akin ang putong ng katwiran na siyang ibibigay sa atin ng Diyos sa araw na yon, sa makatidbaga buhay na walang hanggan. Ito nawa ipagpala, ito nawa ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen! At ngayon po ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen! Kapayapaan po ang sumaating lahat, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.